akong kinalaman sa paglabas niyan. Yun lang po. Meron kang binanggit, Jonathan Morales, last hearing about sa conversation yung tatlo? Yes, Your Honor. Please. Ito yung ano, no? Yung mga tanong ko, naka-speaker phone yun eh. Sumasagot si Director Francia. Ngayon, sabi nga niya, deny na lang natin para wala ng gulo. Para hindi na magulo. Kaya po ako yan, Sino nagsabi? siya. Director Francia. Ngayon, Ikaw may hawak ng cellphone. Dali lang ha. Ikaw may hawak ng cellphone. Narinig mo sinabi ni Francia na i-deny natin yan? Hindi po. Kasi, Sigurado ka? opo. Kasi Mr. Chair, iba po yung kausap ni Mr. Francia nun. Hindi po kami. Kaming dalawa lang talaga yung magkausap. Within that 3 minutes, What's the use of putting it on speakerphone kung hindi nakikinig si Francia? kasi po Mr. Chair, gusto lang po talaga namin malaman kung totoo ba talaga yung lumabas na dokumento. Kaya nga, yun nga ang tanong ko, bakit ka nag-speakerphone kung kayo lang pala dalaw nag-uusap, hindi pala nakikinig si Francia? Naririnig din naman po niya pero hindi po siya sumasagot. O, so narinig niya. Opo. Hindi siya sumasama sa usapan niyo? Hindi lang po siya sumasama sa usapan namin. So how about yung sinabi ni Morales na nagsabi si Francia na i-deny lang natin? Into my recollection, Your Honor, yung sinabi niya na statement na i-deny na lang natin kasi director na ako, baka magkagulo lang, is a false statement po, Mr. Chair. Kasi it was taken out of context yung deny. Sige nga, anong context pala na alam mo? Kasi po, nung Deny. magkausap kami, nung naririnig niya siguro sa background is yung conversation with Martin Francia and the other person, sinasabi niya lang, i-deny ko yan kasi hindi naman kumbaga hindi nila nakita yung dokumento. You mean to say, iba ang sinabihan ni Francia na i-deny ko yan? Yung kausap niya sa cellphone? Na i-deny Kasi hindi ko yan? naman po nila nakita yung dokumento, Mr. Chair. Kaya nga, i-deny niya. Pag tinanong, Sinabi niya na i-deny niya kasi hindi niya nakita yung dokumento. I-deny niya kasi, ulitin mo nga, i-deny ko yan kasi hindi ko naman nakita yung dokumento na yan, sabi ni, Mr. Francia. sinong sinabihan niya? Yung asawa ko po. Asawa mo. Apo, kasama ko po nun sila nun eh. Bakit nas kasama ang asawa mo sa usapan niyo? Kasi po yung asawa ko po is an agent of Philippine Agent Drug ng PDI Enforcement yung asawa mo? Yes po. So, confirm mo na sinabihan mo yung asawa ni Curioso na i-deny mo yan dahil hindi mo nakita? Yung eksaktong pagkakasabi ko, hindi ko po matandaan, pero totoong sinabi ko, kung i-deny ko yan. Ay, sus. Hindi, This is, alam mo, very recent lang ito nangyari, ha? Opo, opo. We must be precise. Otherwise, wala kang kwentang Oo. agent kung simpleng usapan gano'n, hindi mo recall. You do not leave yourself, do not leave a room for maneuver. Be precise. Yes, Your Honor. O, sige nga. Sinabihan ko po siya, si Agent Amar, yung kanyang asawa, Okay. na i-deny ko yan kasi hindi ko alam yan eh. Hindi ko nalaman yan, hindi yan pinialam sa akin noon. Kaya Okay. ganun yung sabi ko, i-deny ko yan kasi wala akong kamalay-malay dyan. So Bakit that hindi was ko precisely your words. Opo. I swear, you Pero- precisely your words. Ang kausap ko po ay ibang tao. Hindi Ibang po tao. siya. Ina-assume lang po ni Morales na siya yung kausap ko. Hindi naman po niya nakikita kung saan ako nakaharap, kung sa kanya ba o dito. Ina-assume niya na siya yung sinabihan ko. Okay. Paano mo inassume na ikaw ang sinabihan na i-deny? Your Honor, nung kausap ko si Dave Curioso, sabi niya, Kuya, andito kami sa office ni Tata Abe. Ito, naririnig ka niya. So, nagsalita ako sa kanya. Sumasagot naman siya. Ang sabi niya, pinay mo na lang yan para hindi na magulo. Yun po yung sinasabi niya. Kaya nga, nung nakarang hearing, sinasabi nga niya, may sinabihan siya pero hindi niya maalala kung sino. Alam mo, Your Honor, Victor Lasso at saka yung isang attorney Delgado, nagmula po yung paghaway na yan, mag-umpisa po yun, may mga naglabasan ng mga dokumento. Ito po, So, we are alluding na posibleng nag-risk back si Atty. Delgado against
General Lasso? Your Na- Honor. Kaya naglabasan yung mga papeles na yan? Mukhang magmula nagkaroon ng ganon, biglang nagkaroon ng labasan ng mga dokumento. Hindi ko po sinasabi na si Atty. Delgado. Pero magmula na nagkaroon ng problema sa PIDEA patungkol doon sa kay Luigi Lasso at saka doon sa isang Atty. Delgado, nagkaroon na ng mga leakage ng mga dokumento sa PIDEA. Pangalawa, yung pong sinasabi ni Honorable Senator Enjoy Estrada na ako ay may mga kaso. Totoo po yun, may mga kinakaharap po akong kaso. Ito pong mga kaso na ito, hindi ko po ikinakaila. Hinaharap ko po ito sa korte. Hinaharap ko po yan. Lahat po yan, panay mga harassment case lamang po laban sa akin. Hindi po, komo ako ay nakasuhan, ay ako po ay guilty na. Dapat, susundin po sana yung presumption of innocence na ginagaranti ng Constitution. Hindi naman komo po yung tao nakasuhan na wala na siyang karapatan. Okay. Thank you. Yun po sana, no? I understand. Thank you. So, babalikan kita mamaya. I will shift to Miss Maricel Soriano. Ma'am, okay lang sa'yo? Magtatanong ako sa'yo? Ha? Relax ka na? Okay? Sige. Ma'am, sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? Unang-una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng Okay. mga ganyan. Wala po akong alam. Wala. Thank you po. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo, Sa'yo yon, opo. yung 46-C. Hanggang 2012 po, nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. 2012. Anong month yun nabinta? Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year na alala ko. So, your pre-ops is 12, Your Honor. 2012. Yes, sir. 2012. 2012. So, bininta mo na after 2012. Binenta ko po siya nung 2012. Yun lang po ang naalala ko. Okay. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung Unit 46-C. Apo. 2012 bininta mo. Yes, Your Honor. And your pre-ops was 2012. 2012, Your Honor. 2012. March 11. Okay. Thank you. Ma'am, pwede bang makahingi ka ng kopya ng deed of sale nung unit na bininta mo? Opo. Ha? Wala. Kung meron kayong Hanapin ko po. hanapin mo. Thank you. Ito rin ma'am, may napabalita in 2011. Two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So hindi totoo yon. Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis, Opo, kasi ninakawan po nila ako. ninakawan kanila. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Okay. I'm just confirming Opo. the report, the Okay. news report. Thank you po ma'am. Maraming salamat for your Salamat cooperation. po. So far that would be all as far as this committee is concerned.
Yung confirmation mo lang as to the ownership and occupancy of that unit in the year 2012 when that pre-ops was initiated by Agent Morales. Ma'am, maraming salamat sa pag-attend mo dito. Thank you very much kahit na hindi mukhang wala ka sa magandang kondisyon. You tried to be here. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ma'am, pwede ka nang magpahinga. Chair, meron lang siyang Yeah. gustong basahin. You want to, yeah, go ahead. Opo, pwede Yeah. daw niyang Yes. basahin lang yung Okay, basahin niya. Opo. basahin. Please, pakibasa. To. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang ng mga senador at sa lahat po ng nandito ngayong araw. Ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senador Bato de la Rosa para magbigay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-unang humingi po ako ng paumanhin dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko na po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakaba at nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na-verify ang impormasyon, hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang investigasyon na naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Gayunpaman, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga senador na nandito ngayon. Lalo na po si Chairman Senator De La Rosa. Sa abot po ng aking makakaya, tutulong ako na sagutin ang inyong mga katanungan. Pero sir, nakikiusap lang po ako sa inyo po. Kung ang usapin ay tungkol po sa mga bagay na may legal na implikasyon po, sana po ay pagbigyan niyo po ang aking abogado na sumagot para sa akin. Hindi man po ako abogado, sir. At sa usapang legal, mas nararapat po yata na ang abogado ko na lang po ang sumagot at magpaliwanag. Kung magkaroon man ho ng legal question, pinapahintulutan ko pong magsalita para sa akin si Attorney Agnes Maranan. Maraming salamat po, sir. Thank you, ma'am. Hindi na mangyari yan dahil sinagot mo na ako kanina eh. Thank you for answering my questions. Salamat talaga. You are answering the questions with all honesty. Thank you very much. Thank you po, sir. Ma'am, pwede ka na siguro magpahinga kasi kanina Salamat ka po. patins na tins dyan. Salamat pahinga ka po, muna. sir. Ma'am, thank you. Thank you, sir. James Dave Curioso. You're next. Please state your historical employment with PDEA. Anong posisyon at relasyon mo kina Director Francia at Jonathan Morales? Good morning po, Senator Bato de la Rosa and sa ibang senators po kanina. When I was hired for Philippine Drug Enforcement Agency last 2008, it was August if I'm not mistaken, I was hired for a case monitor as a contractual employee po. So the sole ang trabaho ko lang po talaga is to monitor drug cases from other regional trial court ng Manila, within Metro Manila. If I was assigned to go to Malabon, I will go there just to monitor the cases for drug personalities. Yeah, well, I would like to acknowledge the presence of Senator 2008 Chis. for Philippine Drug Enforcement Agency just to monitor drug cases for within Metro Manila. Parang ano ka, civilian employee? Opo, contractual, Contractual. non-uniform personnel. Non-uniform personnel, contractual. Yes po. Yung nire-renew yung Opo, yung kontrata every year? Yes. Please continue. Your question a while ago is what is my relationship po, tama, with Jonathan Morales and Martin Francia. With all due respect po for both of them, Mr. Jonathan Morales and Mr. Martin Francia, they are both
close to us. Kasi parehas po namin silang ninong sa kasal. And the reason why lang na nag-reach out ako kay Mr. Jonathan Morales on April 2, it's simply because I'm concerned about his welfare. Kasi alam ko na marami na siyang pinagdadaanan eh. As a private person, marami na siyang kasong pinagdaanan and marami na rin siyang sakit na pinagdaanan. So, I wanted to give him a heads up doon sa social media na nag-leak wishes with Maharlika. So, you confirm na nag-usap kayo prior to the first hearing that we conducted last week, Opo, April 2. April 2. Yes. Saan kayo nag-usap? Telepono po. Telepono. Opo. Totoo yung sinabi niya na kasama mo si Director Francia nung nag-usap kayo or naka three-way communication kayo or what? Naka-speakerphone po. Ano? Naka-speakerphone po. Speakerphone ikaw. Opo. Yung cellphone mo naka-speakerphone. Opo. Bakit naka-speakerphone? Kasi actually, Mr. Chair, Your Honor, I am willing to present yung conversation namin ni Mr. Jonathan Morales sa Viber na sinabi ko sa kanya nung magkausap kami kasi that's only within 3 minutes call, paputol-putol pa na kuyang may nakakarinig sa'yo. Sabi niya, sino? Si Francia? Tumawa pa nga siya eh. Tapos sabi ko, oo, kasi nandito kami sa opisina niya. So at that time, magkasama kayo ni Francia Opo. sa opisina ni Francia. Opo. Pero ang may kausap po si Francia noon na iba, hindi po si Morales. Okay. Tapos, ang pinag-uusapan lang po namin ni Morales is, Kuya, kilala mo yung mga sasakyan? Kasi kilala ko yung mga sasakyan eh. Sabi ko sa kanya, yung Mazda is sa'yo, yung Toyota Vios is sa'yo rin. Ay, sorry. Yung Toyota Vios is for Mr. Francia. However, merong parang problema kasi hindi namin ma-identify yung iba pang sasakyan. Kaya tinatanong ko rin po siya kung kanino. So ang sabi niya, hindi niya rin po alam, hindi niya maalala. And then, tinanong ko siya, kilala mo ba yung nakapirma? Which is, sabi niya sa akin, hindi ko maalala kung ako ba talaga yung nakapirma. Hindi niya daw po maalala. Yung perma nung Nung investigation agent or yung nasa may pre-op. sa pre-op, Opo, hindi niya maalala. hindi niya maalala. Sige, continue. Tapos, after that conversation, April 7, nag-message siya sa akin na, Dave, sinulatan ko na si DG. Sinabi ko sa kanya na wala akong kinalaman kung papaano napunta sa vlogger yung report na yon. So sabi ko sa kanya, bakit ka gumawa ng sulat, pinatawag ka ba? Sabi niya, ganun din at sa akin din papunta dahil sino ba yung investigation agent na nakapirma? Yun yung pagkakasabi niya. So meaning to say, April 2, hindi niya alam, pero afterwards, April 7, alam na niya na siya yung nakapirma. Sige, continue. Tapos, Mr. Chair, sabi ko na-send mo na, tinanong ko siya, na-send mo na yung, Na-send. yung sulat, Okay. which is the hard copy or the Hmm. physical document. Sabi ko baka mapasama, kuyang, hindi naman na daw pinansin ni DG, sabi ni Tata Abe, which is prior to his statement, sinabi niya, dinideny daw ni DG. Ang sabi ko sa kanya, hindi na pinansin ni DG, sabi ni Tata Abe, which is, I'm talking to Maharlika. Not that particular document. Kasi medyo magulo na yung nangyayari, sir. And then, tinanong ko siya kung na-send na niya. Sabi niya, oo, na-receive na. Ang last na sabi niya sa akin, nagtrabaho lang ako dati at naiwan yan doon sa office. Di ba nga mula nung nagka-order na na-relieve tayo, bawal na kaming pumunta doon sa office. Tapos, gusto lang daw, sabi niya, saka gusto ko lang talagang malaman ni DJ na wala akong kinalaman sa paglabas niyan. Yun lang po. Meron kang binanggit, Jonathan Morales, last hearing about sa conversation yung tatlo? Yes, Your Honor. Please. Ito yung ano, no?
Yung mga tanong ko, naka-speakerphone yun eh. Sumasagot si Director Francia. Ngayon, sabi nga niya, deny na lang natin para wala ng gulo. Para hindi na magulo. Ngayon po ako yan, Sino nagsabi? siya. Director Francia. Ngayon, Ikaw may hawak ng cellphone. Dali lang ha. Ikaw may hawak ng cellphone. Narinig mo sinabi ni Francia na i-deny natin yan? Hindi po. Kasi, Sigurado ka? apo. Kasi Mr. Chair, iba po yung kausap ni Mr. Francia nun. Hindi po kami. Kaming dalawa lang talaga yung magkausap. Within that 3 minutes, What's the use of putting it on speakerphone kung hindi nakikinig si Francia? kasi po Mr. Chair, gusto lang po talaga namin malaman kung totoo ba talaga yung lumabas na dokumento. Kaya nga, yun nga ang tanong ko, bakit ka nag-speakerphone kung kayo lang pala dalaw nag-uusap, hindi pala nakikinig si Francia? Naririnig din naman po niya pero hindi po siya sumasagot. O, so narinig niya. Opo. Hindi siya sumasama sa usapan niyo. Hindi lang po siya sumasama sa usapan namin. So how about yung sinabi ni Morales na nagsabi si Francia na i-deny lang natin? And to my recollection, Your Honor, yung sinabi niya na statement na i-deny na lang natin kasi director na ako, baka magkagulo lang, is a false statement po, Mr. Chair. Kasi it was taken out of context yung deny. Sige nga, anong context pala na alam mo? Kasi po, nung Deny. magkausap kami, nung naririnig niya siguro sa background is yung conversation with Martin Francia and the other person, sinasabi niya lang, i-deny ko yan kasi hindi naman kumbaga hindi nila nakita yung dokumento. You mean to say, iba ang sinabihan ni Francia na i-deny ko yan? Yung kausap niya sa cellphone? Na i-deny Kasi hindi ko yan? naman po nila nakita yung dokumento, Mr. Chair. Kaya nga, i-deny niya. Pag tinanong, Sinabi niya na i-deny niya kasi hindi niya nakita yung dokumento. Mm. I-deny niya kasi, ulitin mo nga, yung I-deny ko po i-deny ko yan kasi hindi ko naman nakita yung dokumento na yan, sabi ni, Mr. Francia. sinong sinabihan niya? Yung asawa ko po. Asawa mo. Apo, kasama ko po nun sila nun eh. Bakit nas kasama ang asawa mo sa usapan niyo? Kasi po yung asawa ko po is an agent of Philippine Agent ng Drug PDI, Enforcement yung asawa mo? Yes po. So, confirm mo na sinabihan mo yung asawa ni Curioso na i-deny mo yan dahil hindi mo nakita? Yung eksaktong pagkakasabi ko, hindi ko po matandaan, pero totoong sinabi Ay, ko, oo, may didenay ko yan. Ay, sus. Hindi, This is, alam mo, very recent lang ito nangyari, ha? Opo, opo. We must be precise. Otherwise, wala kang kwentang Oo. agent kung simpleng usapan gano'n, hindi mo recall. You do not leave yourself, do not leave a room for maneuver. Be precise. Yes, Your Honor. O, sige nga. Sinabihan ko po siya, si Agent Amar, yung kanyang asawa, Okay. na i-deny ko yan kasi hindi ko alam yan eh. Hindi ko nalaman yan, hindi yan pinialam sa akin noon. Kaya Okay. ganun yung sabi ko, i-deny ko yan kasi wala akong kamalay-malay dyan. So Bakit that hindi was ko may precisely your words. ganun? Opo. You swear you Pero- precisely your words. Ang kausap ko po ay ibang tao. Hindi Ibang po tao. siya. Ina-assume lang po ni Morales na siya yung kausap ko. Hindi naman po niya nakikita kung saan ako nakaharap, kung sa kanya ba o dito. Ina-assume niya na siya yung sinabihan ko. Okay. Paano mo inassume na ikaw ang sinabihan na i-deny? Your Honor, nung kausap ko si Dave Curioso, sabi niya, Kuya, andito kami sa office ni Tata Abe. Ito, naririnig ka niya. So, nagsalita ako sa kanya. Sumasagot naman siya. Ang sabi niya, pinay mo na lang yan para hindi na magulo. Yun po yung sinasabi niya. Kaya nga, nung nakarang hearing, sinasabi nga niya, may sinabihan siya pero hindi niya maalala kung sino. Alam mo, Your Honor, itong sinasabi ni Dave na yung pirma, hindi ko ma-recognize, nakatakip po yung pirma. At saka nung time na yon, kakain pa lang ako noon eh, nung pinakita niya eh, nung sinag po niya sa akin. Nung makita ko po yung video at saka yung dokumento, yung sinasabi niya, hindi nila nakikita. Eh samantala sa kanila galing yung dokumento pinakita sa akin. Sinend sa akin sa Viber. Kaya doon ko lang nakita. Kaya nung tinitignan ko, sabi ko, kanino to? Kasi may takip. May takip po yung pirma, hindi po talaga siya, pati mga pangalan. Kaya hindi ka sigurado kung Kaya hindi ako sigurado. At saka yung biglang tingin na yun, ngayon,
nung masabi ko, parang ako ata yan ah. Sabi ko pa nga sa kanila, yung pa nga ho yung ano, ako, naiintindihan ko yung posisyon nila ngayon kasi yung asawa niya, nandun pa. Kasama nila, nag-testify nung isang hearing. Kaya hindi ko rin sila masisisi kung saan man sila papanig. Kasi choice po nila yan. Hindi ko naman po sinabi pumanig sila sa akin. Ang inaano ko lang po dito ay yung pag-uusap, nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ni Director Francia at sa akin sa pamagitan niya yung doon mismo doon sa yung cellphone na nilagay sa speakerphone. Kumbaga, kaya yung mga tanong ko sinasagot naman doon sa kabila. Yung sinasabi niya sinasagot ko naman. Oh, hindi kami nagkausap na direkta pero merong conduit. May conduit, Your Honor. Ang talo ka lang ngayon dito dahil 2 against 1. Dahil Your Honor, nag-deny, ikaw ang nag-insist. Your Honor, Oh. yan yung sir, hindi naman kumbaga sa ito sila na yan yung buong agency, Your Honor. Hindi ko naman kinakailangan pa man basta yun lang po yung sakop ng aking personal na knowledge eh. I'm not saying that you are lying. No, I'm not saying that you are lying. Sabi ko lang, preponderance of evidence ang pag-uusapan dito ngayon, talagang matatalo ka dahil dalawa sila nagdi-deny, ikaw isa ka lang na nag-insist. Totoo po yun, Your Honor. Totoo po yun. Yun lang, hindi kong sabihin nun, hindi, nasabi ko nagsinungaling ka. Opo. So, hindi totoong sinabi ni Morales na ay ni Francia na i-deny natin yan. Hindi po. Hindi. Hindi po. Pero sinabi niya Pero sa ibang tao po. sa ibang tao, which is asawa mo, Opo. na i-deny niya dahil hindi niya alam yan. Opo. Okay, so yan ang narinig mo. Opo. You confirm, Mr. Francia. Yes, Your Honor. Ikaw, sinabi mo na ikaw ang sinabihan na i-deny natin yan. Yes, Your Honor. Kasi nga, kaya ako sumulat, pati kay DG, gawa ng ako yung nakapirma. Ako yung nakapirma, sila hindi nakapirma. Ako yung nakapirma doon sa dokumento. Sino maiipit dyan? Ako. Madali nilang itanggi. Hindi ko naman sila, hindi ko naman sila, Your Honor, mapipilit o anuman na, dahil choice nila yan eh. Dahil may iniingatan sila. Sa akin, nasa labas na ako, Your Honor. Nasa labas na ako. Sila nasa loob pa. Kaya, yun yung... Thank you for that. Attorney Vince Delgado. Yes, Mr. Chair. Good morning po. Yes, ano ang connection mo kay PDEA Director General Lasso? Totoo ba na binigay sa iyo ni DG Lasso ang CCTV footage na nagpapakita na ikaw ay hinaharas dahil sa pagbusina mo sa kutsi niya? Kung binigay niya sa iyo, ikaw ba ang nagbigay ng video na ito sa viral vlogger na si Maharlika? Your Honor, good morning po. If I may read, Your Honor, may niready po ako na statement para Sige, please. Mr. Chair and members of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, good morning po. Nagpapasalamat po ako sa Senate Blue Ribbon Committee for giving time and attention to address this matter of document security in government agencies. Maiksing pakilala lang po. This is not Blue Ribbon Committee. This is Committee on Public Order and Ah, Dangerous okay. Drugs. Thank you. Sorry, Your Honor. Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Maiksing pakilala lang po. Ako po si Attorney Alvin Send G. Delgado. Dati po akong agent or drug enforcement officer po ng Philippine Drug Enforcement Agency. Dati? Opo, So ngayon, hindi na. hindi na po. Umalis ka na sa PDEA? Opo. Kailan lang? Nung nag-resign po ako ng December and naging effective po yung resignation ko nitong January 6 po, 2024. Kailan ba nangyari yung video na yun? November po, 17. November. Pagka-December, nag-resign ka. Opo, nag-tender po ako ng resignation. Okay. Please continue. Opo. Nagsimula ako ng panunungkulan noong December 30, 2010. Ngunit ngayon po,
sabi ko na resign na po ako January 6, 2024. Ako po ay naimbitahan ni Honorable Chairman dahil sa statement or implied accusation ni DG Lasso that I most probably leaked a video to a certain vlogger, Maharlika. Ang CCTV footage po na iyon ay magpapakita ng mga pangyayari ng pagtamo ko ng verbal at physical assault mula kay DG Lasso. Bilang pagtugon po, kasama po sa invitation na magbigay po ako ng views and comments about dun po sa pangyayari. Ito po. Yung sa patungkol po doon sa statement, hindi ko po sinasabi, mahaba po yung sinabi ni DG Lasso, hindi ko na po babasahin na nasa ano naman po. Hindi ko po sinasabi na nagsisinungaling si DG Lasso. Pero hindi po totoo yung sinasabi niya. Hindi po ako nagbigay ng CCTV footage or video sa vlogger na si Maharlika. Ang nangyari po nun, nag-request po ako ng CCTV footage, pero para po ito sa administrative and criminal case na isasampa ko po sa kanya. Laban kay DG Lasso. Ang ginawa, Which was granted by DG Lasso. opo. Binigay sa'yo. Binigay niya po. Thank you. Opo. Ang ginawa ko po sa video ay sinabit ko po to bilang parte ng proof ko or evidence sa ombudsman po. Pero ito po, bago po maibigay sa akin ng kopya ng video or CCTV footage, ikinalat na po ng administrasyon ni DG Lasso yung video sa mga group chats. Meron po akong pruweba, pwede ko rin po i-submit po sa committee. At saka meron pong isang pagkakataon na si DG Lasso nag-speech pa siya sa isang regional office po sa La Union, sa PIDEA Regional Office 1. Binanggit niya na ikwento niya po yung pangyayari sa amin. Tapos ang ginawa niya po is bahil sa kwento niya, kumbaga he played the victim. Sabi niya na porket daw naka-Innova lang siya, kaya ko raw siya binusinahan. Ganun po yung kwento niya. Tapos po, nabanggit niya na, di ba napanood niyo naman yung video? So sa pangyayari po na yun, alam niya na na-leak na po yung video na yun. Yung CCTV footage po. Tsaka isa pa po, kung gusto ko pong ikalat yung video na yun, marami pong nag-reach, hindi naman po marami, may nag-reach out po sa akin from ABS, GMA, at saka ang pagkakaalam ko po na nawagan pa po si Miss Maharlika na magpa-interview, pero hindi ko po yung pinaunlakan. Ang ginawa ko lang po is, nag-file lang po ako sa proper venue ng kaso laban sa kanya. Kasi po, bilang... Paano ka na-reach out ni Maharlika? Sa ano po, yung mga videos po na pinapost niya, nakita ko po na sinasabi niya, Attorney Delgado, ganyan, gusto niya po akong interviewin, pero hindi ko po na paunlakan. Hindi naman po dahil against po ako sa kanya, pero dahil lang yung mas tamang venue po is i-file ko yung kaso na yun sa tamang opisina po, tamang ahensya ng gobyerno po. Yun. Correct. Abogado ka, di ba? Opo, You yun know nga what to do. Continue. Tapos po, isingit ko na lang po, medyo hindi na relevant. Yung gawain po, yung pagkakalat po kasi ng video na yun, sa kanila po yun ang galing. Yun po yung sa administrasyon ni DG Lasso po. When you say kanila, Sa administrasyon po ni DG Lasso. Bali po, meron po akong pruweba, katulad ng sabi ko kanina, isasubmit ko po sa committee, na yung gawain nila, mahilig po kasi sila magkalat sa groups para character assassination, ganyan. Meron pa nga po akong natanggap na paninira sa akin, propaganda po nila. Hindi ko na po babasahin kasi medyo mahaba, tsaka may mga mali-maling spell, pero malinaw po na galing po yun sa kanila, sa director po. Yun po. thank you. So, malinaw na hindi ikaw ang nagkalat ng video. Hindi po. Hindi ikaw ang nagbigay kay Maharlika. Hindi po, sir. Most likely, nakuha ni Maharlika yon from the internet. Kasi nagkalat naman kaya yan. Opo. Ako hindi ko pa nakita yung video niyan eh, pero nagkalat na. Opo. Okay. Sir, you want to say something? General Lasso. Yes, Your Honor. May I ask our Director for Intelligence Service who has control and custody of these CCTV tapes on how we control providing copies of these CCTV footage, sir?
Director Bitong, sir. Yes, go ahead, Director Bitong. Ang actual po na nangyari ay Friday, 5:47, dumating yung request ni Attorney Delgado, or should I say, ang first name? Vince Delgado, 5:47 after office hours. Pagka Monday po, dumating yung second letter niya complaining na bakit daw hindi inaaksyonan. Dumating yung letter niya at the time, I think it's 3:23. 17 minutes later, I was informed na nagpadala na siya ng letter sa ombudsman. So, Friday, 5:47, lampas na ng office hours, wala nang tao. Pagka Monday, it's 3:23. If I'm not, I think, just 17 minutes later, nandun na sa ombudsman yung letter niya. So, the process po ng pag-release nito is, unang-una sir, bago po yung aming CCTV system, at meron po kaming policy on how we can extract and how we release this. So, nag-request nga po siya. Eventually, sir, binigay namin sa kanya yung original na copy. After deliberating over this, ibinigay namin sa kanya. As far as I'm concerned, wala po kaming ibang pinagbigyan except siya lang. So, siya lang ang may extracted copy nung binigay namin sa kanya. So, not even us. Hindi po kami nag-release sa kahit sinong tao. So, just to answer your question, sir, yun po yung proseso na yan. So, meaning to say, you are debunking his claim that prior to your turning over of said footages to him, nagkalat na daw sa social media yung video na yan. That is not true, sir. Wala pa pong lumalabas nung Can you elucidate? hindi pa po yan Delgado? lumalabas. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, ito po yung screenshots ng group chats po nila na kinalat po nila yung video even before ma-receive ko po yung request ko po from Director. Say group chat of Hindi ko, medyo ano po ang nakalagay po dito is IIS-IOD yung name ng group chat. Tapos meron din pong isang group chat, nakalagay po IS. Tapos dito po, may kita po na may mga video sila ni Finorward. So sino nag-post ng video? Pakita mo yan kung group Ito chat. po, user lang po nakalagay, Matamorosa. Ha? Matamorosa po. Pero yung username po na nakalagay. Yung nag-post, siya nag-post. Opo. As far as you're concerned, sino yung Matamorusa? Agent po siya sa IS, pero sir, may I know the exact date nung paano po niya pinalabas? Exact date yan. Sir, wala pong date dito sa screenshot. Pero nakalagay po dito, sharing you the copy of CCTV footage, ma'am sir, as instructed by DIS, Director IS po yun. Good evening po. Bali sir, kung sa akin lang po binigay yung video, bakit po nasa group chat po nila kinalat yung video? Sir, Yeah. Your Honor, may I Go ahead. explain? After a while po, sir, ako ang feeling ko, at that time, sir, simula na nangyari ang incident, si DJ kasi, he did not make any statement. Wala, sir, as if nothing happened. Pero ito, sir, si Vince, kung ano-anong pinagsasabi, sir, ang dami, kung saan-saan siya nagpupunta, ang dami-dami tumatawag sa amin. Nung ma-release na po sa kanya the original video, I explained to the personnel of IS, all of these are authorized to have access to secret. So I provided them the video so that they will understand. Kasi what was happening then is isa lang ang pinanggagalingan ng news si Vince lang. Feeling ko it's so unfair. So pinakita ko po dun sa conference room ng IS with my personnel there. Pinakita ko po the original video at nakita nila doon na nagsisinungaling si Vince. Kasi it's very clear from the video. There was no mauling, there was no physical, wala pong sound, but there was no physical, no touching, sir. I hope, siguro some other time you will see that the most that the DJ did, ginanyan lang po siya when he was going up dun sa kotse. Ginanyan lang siya, sir. So I showed it because it was very unfair that it's already being circulated all over that he was mauled. He wasn't mauled based from the 3 CCTVs that we provided, and all those people who were able to watch this should be able to prove that I am telling the truth.
Thank you. Ang problema lang yung date. Yung date, kung kailan yan pinost. Anyway, inamin naman kayo ninyo, yung Matamoros, tao mo, siya nag-post doon sa inyong website. Pero ang tanong na lang dyan ngayon is, sabi mo, that was after na ibigay ninyo sa kanya. So, posible ba na yung pinost ni Matamorosa doon sa website ninyo, yan yung nakakarating kay Maharlika? Yan yung nakarating kay Maharlika? No, sir, because ako po Alam wala ko- po akong access, sir, eh. Ako mismo. Alam ko, pag group chat natin, tayo-tayo lang, mga operative nag-group chat. Kung may mag-leak dyan, isa sa inyo nag-leak. Sir, if I have watched also Maharlika, I think ang nakakawa siya because she is being provided with wrong information. I think napakabobo po nung lawyer na nagbibigay sa kanya. But then, sir, kung titingnan mo, sinabi niya in one of his vlogs na si Attorney Delgado ang nagpo-provide. I think you can review it. Sabi ni Maharlika, in one of her vlogs, it's Attorney Vince ang nagpo-provide sa kanya nitong mga ito. I think I was just reviewing this last night. So in one of the vlogs, You nasabi- confirm the statement of Maharlika na ikaw ang nagbigay? No, Mr. Chair, hindi po ako nagbibigay sa kanya. Yan ang mahirap. Wala si Maharlika dito. Mr. Chair, if I may. Yeah, go ahead, go ahead. Mr. Chair, meron pong meron po ako na-receive na chat from a certain user. Ang pangalan niya po is Miss Maharlika, pero hindi po ako nag-reply sa kanya. Pwede ko pa rin po ipakita sa inyo na wala po akong any contact kay kay Miss Maharlika. Pero chinachat ka niya. Isang instance lang po, ito, hanapin ko po. Tapos ang sabi po niya, nag-hi siya, tapos nagpapa-unlock po siya sa akin, pero hindi po ako nag-reply sa kanya. Anyway, I think it is not totally, that incident is not totally germane to this investigation, but still, since may leakage, ang subject natin dito sa investigation is PDEA leaks, yung mga leakage. So it's tama lang rin na ma-take up natin yan. Dahil nga, ito, pati yung denial ng yung appointment ay nakapost sa social media. Ano nangyari yun? Siguro po, in our effort to really reform, I think marami pong tinamaan, sir, kasi baka napalipat-lipat sila, so nagagalit sila. Ay maaari pong may may nag-leak nung kasi I cannot deny it was already access from the internet, yung tungkol po ito to my appointment. But of course, I think you would believe me. Kaya po sinasabi ko na ang bobo ng lawyer niya. Imagine ako, hindi ako maging qualified sa civil service. My God. I have 2 masters. At saka yung pong civil service ko, mas mataas, I think, mas mataas sa kanilang lahat, not even to the lawyers there, kaya kiniintriga nila yon. Okay. Anyway. But ikaw ang chief ng intelligence dyan. Nakasalalay sa'yo yung mga leakage na yan. Kung ikaw mismo naging biktima, nileak yung dokumento na declining your appointment ay hindi maganda. Di ba? So, marami pa kayong gagawing trabaho dyan. Magtrabaho kayo ng gusto para maiwasan yung mga leaks na yan. So, thank you for that. This is a working lunch, ha? Baka kung may pagkain na kayo, you can please take your lunch. You're raising your hand. Your Honor. Your Honor, doon sa yung ginawa sa aking yung isa-settle na lang daw. Yung allegedly inutusan nung isang James Kumar. Itong yung yung alam ko taga Napolcom to, itong Picoy na ito na yun nga wag na raw ako magsasalita. Wag na ako atin ngayong May 7.
sila na bahala. Kung ano raw ang gusto ko. Nagtataka lang ako, bakit sila gagawa ng ganito? Bakit sila gagawa ng move na kinakailangan ako ay kausapin, puntahan sa bahay at sabihin na gusto ko nung James Kumar. Kung ano man daw ang kailangan ko, handa nilang ibigay. Patungkol po dito po doon sa hindi natuloy na operation na itinatanggi nitong PIDEA. Ako naiintindihan ko po yung mga taga-PIDEA kung bakit ganun sila kagigil na itanggi itong mga dokumento na ito. Anyway, next hearing, we are in Niya na kausap niya yung James Kumar at meron siyang kausap pa na isang tao na di umano isang Lisa o yung tinutukoy na first lady. Yun po yung kuha naman po yun doon sa nagtataka lang ako bakit sila nag-o-offer, bakit sila nagre-reach out sa akin kung sinasabi ng PIDEA na hindi to. Nagtataka lang ako na sa ganyan talagang yung mga kaso na mga kinakaharap ko talagang ginagamit para sirain yung aking pagkatao. Hindi ko mo, ikaw ay nakasuhan, Your Honor, isa-isa ka ng hindi ka na dapat kapanipaniwala, Your Honor. Anyway, that's normal. That's normal. You know how sensitive this case that we are tackling right now. So you expect those kinds of hindi lang naman talaga, it's not actually to destroy your credibility, kundi just to set the record straight. Kay official records man yung mga kaso mo talaga, so kaya siguro sinait yan ng PIDEA dahil totoo naman talaga. Ang intention maybe from your end might be a character assassination on your part, pero PIDEA is just setting the record straight na meron kang hinarap na kaso at hindi mo naman dinideny. So there's Yes, no Your Honor. problem about that. Yung kinaso ng PIDEA talagang hinaharap ko po yun. Okay. Ngayon, ang tanong ko lang, Your Honor, isa pa doon sa, yung lumabas na drug test result, Your Honor. Ang inaano ko dito is yung mandato ng PIDEA, bakit hanggang ngayon walang ginagawa na investigation para at least ito mawala na doon sa isipan ng publiko na nagkakaroon ng pagtatakip doon sa issue. Kasi kung titignan nyo, Your Honor, Sandali lang, yung nga problema, you keep on barking about drug test result. Although medyo malayo na yan dito sa ating pinag-usapan dito about PIDEA leaks, pero yung drug test result, you're claiming, so sana pakita ninyo yung ebidensya. meron dito sa Your Honor, ito po ito po yung drug test result na ang oras ay 2 minuto lang kinandak yung drug test. Your Honor, kung ako kung yung isang karaniwang tao na nagtatanong kung kaya nilang sirain ang credibility ng isang katulad ko dahil lamang doon sa mga kaso na mga harassment case, bakit itong mga ganitong lumalabas na drug test ay hindi pansinin ng PIDEA? Ito, Your Honor, kung mapapansin nyo, ang oras dito ay 12:15 p.m. at natapos 12:17:54 p.m. Ito po, Your Honor, nandito po. Kung makikita nyo, hindi po inaaksyonan ng PIDEA. Ang ginagawa nila, Sandali, ano magiging grounds ng PIDEA para aksyonan yan? ito po yung discrepancy doon sa mismong oras. Pinakita mo na ba yan sa kanila? Opo, ito po, ngayon ko po, pinapakita ko po ngayon, Your Honor. Ngayon pa Ito pala, po, sandali lang, ngayon mo pa pala ibibigay sa kanila. Tapos you are blaming them na hindi inaksyonan. Provide this committee, bigyan sa PIDEA para mag-aksyonan nila. Your Honor, Mag-imbestiga. naipalabas na po ito sa news. Ayan ang mahirap sa inyo.
post ng post sa social media, tapos i-blame natin yung mga tao na hindi kumilos, na hindi naman namin trabaho, hindi pa trabaho ng PDEA, hindi ko trabaho na mag-monitor sa mga pinupost ng kung sinong magpo-post dyan. So you provide the evidence para we can work on it. Ganun dapat. Di ba? Yes, Your Honor. Ito, sir, Your Honor, related ito dun sa confidential information na lumabas. Kung yung confidential information, hindi nga nila inintindi. Hindi nila inintindi, Your Honor. Ito pa na nagdudumilat na drug test result na ito talagang hayagan na talagang nanatala Kaninong na, drug Your test result yan? Kaninong drug test result? Kay kay President Bongbong Marcos nung siya po ay kandidato pa. Kailan niyang ginawa? Nandiyan po yung pecha, Your Honor. Doon sa So ngayon, tinatanong mo, tinatanong ko, Your Honor, kung bakit hindi naipatawag ng PIDEA yung drug testing facility na nag-conduct ng drug test na yan. bakit ipatawag ng PDEA? Meron po silang authority, Your Honor. Kaya nga, bakit na ipatawag? Kasama Bakit na po rin ipatawag? sa mandato ng PIDEA. Sandali lang, tanong, Your Honor. sagot ka. Bakit nila ipatawag? Yes, sir? Bakit nila ipatawag? Mandato po nila yun sa 9165, sa Comprehensive Alam Business ba License. nila kung anong dapat nilang tanungin? Yes, Your Honor. Alam kung talagang inaalam lamang po nila. Hindi, yung- sandali lang. Alam ba nila? Mahirap i-blame natin yung ahensya na for non-performance na hindi nila alam. Alam ba nila? Your Honor, binanggit ko po yan last hearing. Ay, Binanggit ko po rin hindi yan. naman. Porque binanggit mo, dapat i-provide natin. Hindi naman sila robot na didiritsong kikilos na walang inahawakan na papel. Ibigay mo, saan na yung papel na yan? Nandun po sa kinuha ng staff niya, Your Honor. Pasirox mo, tapos bigyan mo PDEA. Okay. NSA. Oh, sorry, you're eating. Sorry. Kaya ko kayo inimbita last hearing para ma-explain ninyo to this committee and to the people watching this hearing right now kung ano ka-importante itong mga confidential ay itong mga classified documents. Explain mo from restricted to confidential, to secret, to top secret. Ano yung mga classification yan at ano mga implication yan? Unauthorized disclosure of which will cause ganito, ganon. Meron ka bang wala kang dala? Ha? If hindi ka prepared, I would not put you on the spot. You can prepare for that next hearing. Explain mo. Kasi nagtatanong ang taong bayan, gaano ba ka-importante ito? Bakit kinakandak ang hearing? Bakit si chairman ng Public Order and Dangerous Drugs ay nagkandak ng hearing para dito? Malaman ng taong bayan na nagmumonitor ngayon kung gaano ka-importante ang mga papilis na yan. Bakit pangangalagaan ng gusto? Bakit security classified yung documents na yan? At ano yung mga implications, yung mga unauthorized disclosure nito? At ang pwedeng kakaharapin ng mga administrative or criminal case ng mga tao na unauthorized disclosure of these classified documents. So please prepare in the next hearing. Thank you, Mr. Sorry, kumakain ka na disturbo ko yung kain mo. Thank you. Yung sinasabi mo na 2 minutes na Drug test, Your drug Honor. test, that forms part for another investigation, ha? Ikuha natin yung PDEA na magtanong doon sa yung drug testing facility niyan. You want to say something? Go ahead. Your Honor, can I just say something regarding the drug test? The agency in charge of
monitoring and regulating drug testing centers is not the PDEA. It is the Department of Health. And I also checked with our laboratory service, kapag 2 minutes lang daw po yung lumabas yung results, it means negative. So hindi na kailangan ng confirmatory test. So talagang 2 minutes lang kailangan. Yun po ang sabi ng laboratory service namin. I just checked now. 2 minutes lang, labas agad ng result. Sir, kapag 2 minutes, wala pang Walang nakita. pang lumalabas, negative na yan. O wala pang reactions, negative na yan. So there is no more need for any confirmatory test. Okay. 2 minutes. Your Honor, mas maganda mismo yung yung chemist mismo ang magsabi. Hindi lang po yung sabi lang. Para at Eh, least malinawan po, Your Honor. Hindi, yung kausap mo is, sir? Kausap mo is chemist? Yes, with our laboratory service, Your Honor. Pangalan? No, he was formerly with the compliance service, part of his job. Director Carion, Your Honor. Director? Carion. Carion? Yes, Your Honor. Si... Derek. Si Derek? Yes, Your Honor. Andito ba? No, sir, he's in the office. We are communicating with him. Please, let him explain next hearing. Yes, sir. Matapos na yung mga issue na yan. Of course, sir, we I-explain would niya. like, we haven't seen the report yet. We would like to know who conducted the drug test. I'm not Sino sure. ano sana yung papel ko, Kumsek? Your Honor, si Director Carion, di naman siya chemist, Your Honor. Former, ano siya? Carion is not a chemist. No, Your Honor. He was, I think he was laboratory service, director of laboratory service before. Right now, he is my chief of staff and concurrent chief of the Public Information Office, Your Honor. So anybody can explain under him yung mga chemist. Your Honor, it is DOH who conducted the drug test. It's not... DOH. DOH pala ito eh. Your Honor, Hindi ito private na kwan. Your Honor, St. Luke's Medical Center, Global City, Your Honor. Kaya nga, pero under the Department of Health sila. Accredited. Accredited, Your Honor, yung mga Accredited. drug testing facility, Your Honor. Pero dapat yan, Your Honor, hindi si Director Carion ang magsasabi na ganito yung, dapat chemist. Kumsek, may mga pangalan mo dyan? You know kung sinong imbitahan mo? Yes, sir. Yes, sir. Okay? Copy niya lang po. Bigay ko lang Yeah. po kanina. Thank you. Your Honor, gusto ko lang sana ituloy sana yung ko kanina, Your Honor, yung tinanong niyo ako doon pinatawag ako doon sa Malacanang noong July. Nakuha ko Doon sa naman yung... Lesio. Ito, Your Honor. Oh. Sige. Matapos ko ilantad sa publiko ang mga nangyayaring katiwalian sa PIDEA, nagulat na lamang ako na ipinatawag ako ni Police Director Felizardo Serapio sa Malacanang as per instruction daw po ni Executive Secretary Paquito Ochoa at pinagdala ng mga dokumento na may kaugnayan sa mga natuloy, hindi natuloy at mga ongoing anti-illegal drugs operation ng aming opisina. Ngunit matapos ko makapagsagawa ng briefing na tumagal ng humigit kumulang sa 4 na oras, kaugnay ng mga hawak kong mga kaso, kabilang na mga natuloy at di natuloy ng mga anti-illegal drugs operation, ay sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay minilait lamang ng opisina nito ang mga trabahong ipresenta ko at doon ko naranasan ang harap-harapang paglapastangan sa aking pagkatao ni Executive Secretary Paquito Ochoa noong biglang dumating ito kasama na ng pagbabantang ako ay patatanggal sa trabaho at habang buhay na akong hindi makakabalik sa gobyerno.
Habang pinagdidiinan nito ng mga wala namang kwenta yung mga accomplishment ay pinagmamalaki ko dahil panay gawa-gawa lamang daw ang mga ito at di ko daw ba alam na matitinong negosyante daw ang mga ito at campaign contributor umano ni Pinoy. Sa aking pagkakaalam, mukhang tanging ako lang ang kaisa-isang ahente ng PIDEA ang naipatawag sa Malacanang. Nagtataka din ako noong pangapanahong iyon kung hindi ang mismong director ng aming opisina o mismong PIDEA Director General ang kanyang pinatawag, kundi ako at ang nag-iisang ako. Hindi ko maintindihan kung bakit tila masyadong napakalaking problema ako sa kanila at tila masyado po ako napag-iinitan sa pamagitan ng mga pinuno ng PIDEA. At sa katunayan, kahit wala na po ako sa naturang ahensya ay nagawa pa ng mga ito na ako ay taniman ng samut-saring kaso na sobrang naglukmok sa akin at sa aking pamilya. Ngayon ko lamang napagtanto na kaya pala ang asawa pala ng isa sa mga naging subject sana ng anti-illegal drugs operation namin noon na si Politician Bongbong Marcos ay kapater po sa Marcos Ochoa Serapio Tan, Law Office ni Executive Secretary Paquito Ochoa na si ngayon First Lady Luisa Araneta Marcos. Yun po, yun yung talagang naging ano ko. Sabi ko kaya pala ako pinag-iinitan ng mga ito dahil magkakakonekta pala itong mga to. Your Honor. Okay. So, anything more? Okay na. Sino pang hindi natin napagsalita dito? DOJ. DOJ, ma'am. Please,